Are you traveling outside of the Philippines and kinakabahan ka sa magiging IO experience mo because of all the immigration horror stories na naririnig mo? Here are some tips for you to remain confident kapag turn mo na dun sa immigration. Tip number 1, be prepared with your travel documents and make sure na meron kayong backup hard copies of your documents. So if you're traveling kasi meron kang business conference, so lahat ng business documents, yung mga proof of employment mo, yung event na attendan mo, yung mga hotel reservations na binook sa'yo ng company mo, dapat meron ka. If you're traveling as a tourist, dapat ready lahat ng travel arrangements mo. Return flight tickets, meron kang mga hotel accommodations, and syempre, kapag may mga nabukang tourist activities like from Klook, by the way, meron pala akong code, so check it out. Ayan, so kapag meron kang mga nabook na travel arrangements, yung mga activities, yung mga entrance sa mga museums, ganyan. So, lahat, make sure na meron kayong printed copies. If visit visa naman and sponsored yung trip nyo, dapat make sure na meron kayong mga affidavit of support, proof of relationship mo dun sa magsusponsor sa'yo, dapat lahat yun ready ka. Kanina, mention ko na hard copies, okay? So, dapat meron kang printed copies, diba? Pero, my tip is, kapag nakapila ka pa lang sa IO mo, make sure na nasa bag mo yung mga hard copies na yun. Dapat ready ka with soft copies sa phone mo. Pag hinanap ngayon sa'yo ng IO, for example, pakita mo yung flight ticket, pakita mo na lang yung nasa phone mo. Bakit? Kasi ang medyo hindi magandang impression na nakapila ka pa lang and then meron kang envelope, tapos ang dami mong files na dala, tapos alam mo minsan nakapila ka pa lang, kalikot ka ng kalikot dun sa mga files mo, parang meron kang manic energy. So, wag dapat ganun kasi yung impression na gusto natin ipakita sa kanila is that you're confident, yung parang quiet confidence lang. Parang you're prepared, you're calm. Ganun yung aurahan dapat. And also, kapag marami kang documents na parang you're shuffling every now and then, parang magmumukha kang, alam mo yun, lalabas ka for the purpose of looking for work. Kasi diba, bakit kami mga envelope pa? Unless hingin sa inyo yung actual hard copies, try nyo munang ilabas yung mga soft copies dun sa phone nyo. Okay? So, pag emergency, labas nyo yung hard copies nyo. Additional nga pala, if you're a tourist, make sure na meron ka rin na-prepare na documents to prove your financial ability to travel. So, dapat meron kang backup na bank certificate and then yung proof of employment mo such as COE and the company ID. So, by the way lahat ng to, gagawin nyo lang kapag first time nyo or hindi kayo frequent traveler or matagal na kayo hindi nakapag-travel. So, kapag frequent traveler na kayo, ako ni isa wala nang tinatanong sa akin at all. Nagbe-base talaga sila dun sa travel history mo. So, I know na it sounds hassle na bakit ba, di ba, I have a right to travel. Totoo naman talaga yon. Pero syempre, complain na lang tayo kasi alam mo yun, sa ikabubuti rin naman natin yun. Hindi naman nila ginigate-keep yung pag-abroad. Talagang may rules lang. And once na napatunayan mo na sa kanila na pag nag-travel ka, bumabalik ka naman ng maayos, then, alam mo yun, lahat ng magiging future IO experience mo, sobrang smooth na niya at wala na silang itatanong sa'yo. Okay, tip number 2. Pag tinanong kayo ni IO, so ang mga usual questions kasi nila is kailan kayo babalik, saan kayo pupunta, saan kayo magsistay. So, dapat prepared na kayo dun sa mga sagot nyo. And pag prepared na kayo, alam nyo yung mga details ng trip nyo, then you will be able to answer them confidently. So, ganun lang naman yun. Dapat when answering them, it's a combination of being prepared, knowing all the details about your trip, answering them politely, and then thirdly, dapat meron kang, alam mo yon, yung aura mo is quiet confidence na parang isang tanong, isang sagot, pero hindi siya yung rude or hindi siya yung annoyed. Lastly, tip number 3, so dapat presentable ka. So kahit naka-lounge wear lang yung suot mo, okay lang yun. Basta presentable na yung talagang mukhang turista. Alam mo yun na comfy yung mga suot, maayos yung buhok. So, syempre, di ba, yung na-mention ko kanina, yung body language nga na i-compare mo na wala kang hawak, ganyan, phone lang, tapos alam mo yun, nakatayo ka lang na maayos, compared dun sa parang may lagi kang inaano sa tingin ka ng tingin dun sa mga IO, nag-aabang ka, tapos parang nagsishuffle ko ng mga documents, tingin ka ng tingin sa kung ano-ano. So, dapat, composed ka sa pila pa lang para magre-reflect yon when it's already your turn. So, dun pa lang sa lakad mo papunta sa kanila, nakikita ka na nila, na-judge ka nila, na-judge na nila yung demeanor mo.
neat, presentable, tapos properly groomed. So, ano rin naman siya, parang hygiene naman siya. Hindi naman siya yung parang high maintenance upkeep. So, parang ano lang, parang basic hygiene lang, then maayos lang, presentable. So, that's it. I'm Malaya. I'm a frequent traveler. I am a travel content creator, and I'm a travel agency owner. So, ngayon, ang expertise ko is providing Schengen visa assistance. So, if you need any of the services, so just message me, and don't forget to follow my TikTok page. Bye!